basahin natin yung ilan pa, Chiki, na mga reaksyon mula sa mga basahin natin yung ilan pa, Chiki, na mga reaksyon mula sa mga needed na mga taong nagsasalita tungkol dito, no? Unahin na natin itong si Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi po ni Senator Kiko, taos puso akong nakikiramay sa mga naiwan ng mga nasawi. Mariin kong ikinukondena ang pamamaril na nangyari sa loob ng paaralan. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga lugar na dapat ay ligtas para sa mga bata. Alam natin na si Senator Kiko Pangilinan ng isa sa mga authors ng Juvenile Justice Welfare Act na inamyendahan noong 15th Congress. Yes. Diba? So, isa siya doon sa mga nagsulong yan. Although magkakaiba pa rin yung opinion tungkol po dyan sa batas na yan. Kasi matatandaan natin, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, isa yan doon sa mga binatikos niya, yung batas na ipinasa ni Senator Kiko Pangilinan because the former president felt na baka dapat babaan pa natin yung edad. Hindi 50 years old. Na ineko ng kanyang malatawag na loyal na senador kay dating Pangulo na si Senator Robin Padilla. Yes. So sabi niya, may pag-asa kaya na mas special session yung kalagayan ng aking panukala para amyendahan ang Juvenile Justice Act. Parang gusto nga niya kasi ibaba rin. Tulad ng gusto ng dating Pangulo. Okay. Dagdag ko na dyan yung naging reaksyon ni Senate President Win Gatchalian kung saan sinabi naman po niya na hindi daw po katanggap-tanggap na umaabot ang ganitong klase na karahasan sa mga paaralan po, na dapat ay nasisilbing ligtas na espasyo or tinatawag na safe space nga para sa mga kabataan natin. Okay. Mukhang importante masena yung DSWD. Yes, kasi alam natin na sila yung nag-handle ng rehabilitation nitong mga kabataan na nai-involve sa krimen. Sabi po ng DSWD, the Department of Social Welfare and Development extends its deepest sympathies to the families of those who lost their lives and to all those affected by the recent shooting incident in Tacloban City. This tragic event has caused not only the loss of lives but also profound emotional pain for the families left behind, survivors, and witnesses. We are especially concerned about the impact on children as every child deserves to grow up in a safe, secure, and nurturing environment where their rights and welfare are protected. Paano ba? I think eventually talaga mas importante na i-revisit talaga yung yung batas. Not necessarily na ibig sabihin automatic ay ilo-lower. Pero tingnan ko saan may butas. Yes. Yun lang naman kasi Tama. kung para tama si Masakay na nag-usap kami na before tayo mere na parang malaki ba yung pinagbago? Yes. From the original to the amended one. Tapos ngayon gustong i-amend pa ulit. Kasi tinatry kong i-compare yung ipinasa nilang Juvenile Justice Welfare Act nung 13th Congress versus yung 15th. So parang pareho naman siyang 15 years old. Yes. Pero kasi yung sinasabi na stricter intervention, ano bang ibig sabihin nung intervention na yun? Kasi ang clear na difference yung kailangan bawat area, bawat lugar, meron kang
itatayo na bahay Pag-asa. Hindi ko alam kung nagawa natin yan at na-implement na bawat lugar ay may bahay Pag-asa. Dito sa Quezon City, alam ko meron kasi napuntahan ko yan dati nung gumagawa ako ng story about juvenile delinquency. Pero hindi kami pinayagan na makakuha ng videos, understandably because puro minor de edad yung nasa loob. Kaya talagang ipinaliwanag lang na ganitong ginagawa sa kanila, binibigyan sila ng routine everyday, yung pare-pareho sila ng oras ng pagising, tuturuan sila kung ano yung activities mo for today, nai-involve sila sa artwork, o kaya yung mga, ano yung THE, home economics, na mga projects, tinuturuan sila ng disiplina, kumbaga. Tama si Juvie, talagang dapat malaman natin kung ano yung nangyari before and after dahil doon tayo nagbe-measure, naging successful ba at kung saan hahanapin yung butas. Kasi controversial yung alam natin na controversial yung lowering yung yung age ng criminal liability. Yan ay hahayaan natin na pagdebatehan ng mga lawmakers natin. Trabaho nila yan kung ano talaga yung nararapat. Pero sa akin kasi, kahit ibaba mo yan, kung may butas naman yung rehab na tinatawag na yan, or yung mga intervention na gagawin, kung sila ay makukulong, kung 10 years old sila makukulong, kung 15 years old sila makukulong, kung hindi naman sila talaga makakaroon ng mabuting intervention pag naka-retain sila, paglabas sila, di wala rin. Exactly. At saka maganda yung pinopoint out mo kanina na, alam ba, naiintindihan ba nung bata yung ginawa niya o meron bang someone na nag-influence sa kanya? Kasi mukhang iba yung magiging treatment nun base dun sa ating batas kapag na-prove na hindi naiintindihan na nitong minor de edad na to kung ano yung ginagawa niya. Correct. So dapat mas mabigat yung kanyang pagtrato. Hindi ba? Si Chiki, maraming masasabi dito, sigurado. Pero, yan po yung mga legalities na pinag-uusapan natin. Paano kalabatas, Pero, wag na rin nating isang tabi yung notion na akala kasi natin safe na safe yung space kapag pinadala sa eskwelahan. Alagaan niyo yung mga anak ninyo kasi hindi niyo alam kung talagang nabubuli sila. Yun pa, isa, yung so, bullying na yan. kasi parang feeling natin, baka sa palabas lang sa sine o sa mga series ko na papanood to. Oo. Like, kita natin ang nangyayari sa western side of the world. Pero naniniwala ako na nangyayari rin dito yung mga bullying. Ako din. Parang dapat talaga. Kasi may consequence di ba? Alam namang hindi magpuyos ng damdamin. Hindi ko sinasabing tama na gumante yung mga nabubuli. Pero pag minsan, ano yung persuasion? Baka naman sobra na rin yung we've seen videos kung paano hindi lang binubuli kundi sinasaktan ng todo sa mga CR yung mga Correct. Right. So, ako yun lang din. Habang ginagawa natin yung tungkol sa criminal liability issue na yan, dapat din yata paigtingin yung yung pagbabantay about bullying. Chiki, lalo ka na may mga anak ka. Oo, kailangan actually that's where it comes in, Yung marami talagang nagsasabi na dapat sa bahay pa lang kasi usually 'di ba naging issue na ngayon nagtatrabaho, busy yung mga magulang, hindi nababantayan, hindi nakakausap, hindi sa na economy ko, hindi mo pwedeng isa lang nagtatrabaho. Yun. Naman. Yun. Kasi no choice kung minsan Right. Pero responsibilidad mo yan kasi nag-anak ka Correct. So kailangan mo pa rin bigyan ng panahon. Lahat naman tayo nagtatrabaho, busy, pero kailangan bigyan ng panahon ilang minuto kada araw dahil kung kilala mo yung anak mo, kilala ka ng anak mo, makikita mo yung mga senyales Ano ba bothers? Oo. Yeah. And mag-open siya sa'yo kung nag-uusap naman talaga kayo about sa mga feelings niya, pinagdadaanan niya. Alam mo, meron akong nakausap, I think mga last quarter of last year yun, kung tama yung pagkakaalala ko na asosasyon, samahan ng mga guidance counselor sa mga schools. Isa dun sa mga nakikita nilang problema talaga yung issue ng bullying pagdating sa mga bata sa schools. Ang problema naman, hindi ganun kadami yung ating mga guidance counselors sa bawat paaralan. So ang concern nila, yung ratio ng students versus guidance counselor, masyadong marami yung mga estudyante. So paano mo tututukan lahat? Which is my point, di ba? Siguro yung mga teachers ka umaangal pag sobrang dami sa isang class, di ba? Paano kung guidance counselor ka, sa iyo yung buong Exactly. Paano mo kakausapin lahat yon, hindi ba? Napakahirap talagang tutukan. So, baka isa rin yan doon sa mga kailangang i-review. So, malaki din talaga yung responsibilidad ng mga guro, no? Oo. Kasi sila yung tutulong sa guidance counselors, yun ang mag-pinpoint
kung sino Pero- yung mukhang kailangan ng guidance Totoo counselor. yan. Pero we've Oo. seen instances na last to know din yung mga teacher at saka yung admin ng mga eskwelahan. Kasi usually tinatago yan yung bullying na yan. Correct. Lalo pag mga high school na. Oo, Grade school, nakikita yun eh. Oo. Oo. At saka, although ang mga teacher, kapag kumuha ka naman ng teacher education, meron din siyang subject na educational psychology. Yes. So, matatouch siya. In a way, di ba? So, makakaintindi rin yung mga guru natin. Pero iba pa rin kasi yung approach kapag ikaw talaga yung guidance counselor. Kasi psychology talaga yun. Papaalala ko lang po mga viewers po natin, hindi po namin sinasabi na bullying na kasi under investigation pa Ay, po, no? oo. Pero sinasabi namin, isa po sa mga na-raise na possibilities yung bullying as the cause for this kind of violence. Kaya tinatalakay na rin namin kasi kaakibat na pagtalakay sa pag-revise ng mga batas natin, pati yung pag-care doon sa mga kabataan natin. Tama. Mga kapatid,